everyone, this is Group 6 video presentation. We will be discussing Module 6, mga paraan ng pamilya sa pagtupad ng tungkulin sa bayan. Who are we? I'm Sofia Colin. I'm Alexandra Paella Bello. I'm Cyril Josh. I am Brielle. And I'm Jasmine Ann. Unang kaugnay ng paksa, pakikibahagi ng pamilya sa mga pambansang pagdiriwang na may implikasyon o nasyonalismo. Pagproseso ng pag-unawa, ang pambansang pagdiriwang ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng bansa. Pagkakataon upang may sa puso ng bawat pamilya ang pakikibahagi sa mga pagdiriwang at may sa buhay ang kahalagahan ng pamilya kababayan. Ba ang mga iba't ibang pambansang pagdiriwang? EDSA People Power Revolution Day o Araw ng Rebolusyong EDSA. Makasaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtunga ang libo-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25 noong taong 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga mamamayan. Kagitingan. Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagod nito hingi sa mga matatapang sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hampones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ipinagdiriwang na bansa ang araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang ika-9 ng Abril. Ipinakita rin dito ang pagkakaisa laban sa mga dayuhan. Manggagawa o Labor Day. Pinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo ang araw ng manggagawa. Pinahahalagaan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan at iba pang bagay. Araw ng Kalayaan o Independence Day. Tuwing ika-12 ng Hunyo ng bawat taon, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa Espanya. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayan ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng Pangulo ng Bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konserto at kasayahan sa pagdiriwang nito. Araw ng mga Bayani o National Heroes Day. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Agosto taon-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak at may palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Araw ng mga nagkakaisang bansa. Pagsapit naman Oktubre 24, ipinagdiriwang ang araw ng nagkakaisang bansa. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang pagkakaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkabuklod-buklod ang simbolo nito. Ang samahan ng mga pagkakaisang bansa ay nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang layon nito. May mga palantuntunan ding inihanda rito sa paaralan, telebisyon at radyo. Araw ng Kalayaan o Independence Day. Tuwing ika-12 ng Hunyo ng bawat taon, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa Espanya. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayan ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng Pangulo ng Bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konserto at kasayahan sa pagdiriwang nito. Araw ng mga Bayani o National Heroes Day. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Agosto taon-taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak at may palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani
para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Araw ng mga nagkakaisang bansa. Pagsapit naman Oktubre 24, ipinagdiriwang ang Araw ng Nagkakaisang Bansa. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang pagkakaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkabuklod-buklod ang simbolo nito. Ang samahan ng mga pagkakaisang bansa ay nagbubuklod upang lubos na magkaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang layon nito. May mga palantuntunan ding inihanda rito sa paaralan, telebisyon at radyo. Ikalawang kaugnay na paksa, pakikibahagi ng pamilya sa mga pagtugon sa mga suliraning pampolitika at pang-ekonomiya na nakakaharap ng bansa. Kamalayan sa diskursong pampolitika at panlipunan, political engagement and social awareness. Ang pamilya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aalaga sa mga mamayang nakikibahagi sa diskursong pampolitika at may kamalayan sa lipunan. Nagbibigay ang mga ito ng plataporma para sa pagtatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan, pagpapaunlad ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip at paghikayat sa aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso. Ang mga magulang at tagapaalaga ay maaari magsilbing huwaran, nagpapakita ng kahalagaan ng pagboto, pagboboluntaryo at pagsali sa mga usapin sa politika. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga talakayan ng pamilya tungkol sa politika ay maaari magkaroon ng positibong epekto sa kaalaman sa loobin at pakikilahok ng mga bata sa politika. Pamamagitan ng paghikayat sa bukas at tapat na pag-uusap tungkol sa mga isyong pampolitika, matutulungan ng mga pamilya ang mga kabataan na bumuo ng kanilang sariling kaalaman, mga opinyon at makabahagi ng makabuluhan sa buhay sibiko. Nation. Ang pamilya ay maaaring magsilbi bilang makapangyarihang tagapagtaguyod ng katarungang panlipunan at pagkapantay-pantay. Maaari nilang turuan ang mga bata tungkol sa kahalagahan ng paggalang ng pagkaisa-isa. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pamilya ay may mahalagang papel sa paghulog ng mga saloobin ng mga bata tungo sa katarungang panlipunan at equity. Sa pangkalahatan, ang pamilya ay tumatayo bilang pundasyon ng lipunan na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng mga pampolitika at pang-ekonomiya na pananaw ng mga individual. Ngayon, kapag sinabing social justice at equity, ito ang nakatuon sa pagbibigay ng sapat na tulong sa lahat upang masiguradong pantay ang pagkakataon ng bawat isa na magtagumpay. Mga tungkulin ng pamilya sa lipunan at bayan. Napapanatili ang likas na yaman at kagandahan ng paligid para sa hinaharap na henerasyon. Ang pagpapanatili ng likas na yaman at kagandahan ng paligid ay tumutukoy sa pangangalaga sa kalikasan at paggamit ng mga yaman nito. Mga tungkulin ng pamilya sa lipunan at bayan, makibahagi sa mga makasaysayan at pambansang pagdiriwang, pagbibigay ng halaga sa mga ginawang kabayanihan at sakripisyo ng kapwa Pilipino, at pagtuturo at pagsasabuhay ng pagiging nasyonalismo sa mga anak. Isa pa ay pangangalaga sa likas na yaman ng bansa at kapaligiran. Napapanatili ang likas na yaman at kagandahan ng paligid para sa hinaharap na